Siya mismo yata ang nagkakabit eh. Mr. President, Secretary, in Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Matagal Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Maupay nga aga. Good morning. Mayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Atong oras makikisunan sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, alas 8:01 na sa kabuntagon. Maing buntag ka naton tanan. Maing buntag lalawigan sa Southern Leyte. And of course, sa mga lalawigan sa uban pang bahin sa rehiyon, mayong buntag. Welcome mga kigsunan ning atong programa ang Good Morning Eastern Visayas para karong adlaw nga Biyernes, Hunyo 5, tuig 2026. Kini ang higalagad sa kahanginan na Ruel Bugno sa atong kauban across the board sa Master Control. Atong technician on board, Senator Palogod, mag-uban-uban kita mga kaigsunan hangtod sa alas 9 antak na sa buntag. Sa dili madugay, makauban sad nato ang atong mga sister stations across the region. Atong makauban ang Radyo Pilipinas Borongan ug Radyo Pilipinas Calbayo. Kamusta ba ang inyong adlaw nga Biyernes? Hopefully okay ra mo diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga dapit. Samtang busy mo sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga trabahoon. Amatita sa mga kalambuan o uban pa nga mga kasayuran gikan sa nagkalainlaing bahin ning atong rehiyon mga kaigsunan. Good morning, gikan diri sa lungsod sa Sugod Southern Leyte diin giandam na no ang mga kalihukan. Actually murag mag-start next week no ang kalihukan sa founding anniversary sa atong lungsod sa Sugod. So for more details, tanaw lamang sa ilang official nga Facebook page. Hoy, makauban ni sad nato ron no, atong ipaampit usab di ay ang report gikan sa atong partner station, ang DYDC FM diha sa Dakbayan sa Baybay, pinaagi ni Glody Kayunda. Okay, murag na tayo gamay nga kakulian. Ana, okay. Pa-confirm na laman diha. Okay na ba? Okay, sugdan na nato pagdawat og mga pasiunang mga impormasyon o guban pa nga mga kasayuran. Okay, buena mano nato karong buntag. Para ning Biyernes nga edisyon sa Good Morning Eastern Visayas. Okay, so nana sa Pikas linya. Oh, naka-ready na. Atong dawaton, diha as by the way, good morning day sa atong station manager da sa RP Boronga. SM Ruth Rivera Abunda sa iyang mga kaubanan po diha. Good morning. Okay, din na tamang dugay atong dawaton from RP Borongan, maupay nga aga kanimo da Miss Dayan Kaplo. Good morning,
Eastern Visayas. Yes, Miss Dayan, good morning. Yes, good morning. Da mga salamat, Sir Well. Maupay nga agay ito mo mga kaupod na gihapon nga da istasyon. Nga da kan SM Sir Dindo Olras, nga ito na aton tech at master control ito na aton mga technician. Maupay nga aga. Siyempre aton mga kabakyang yan gihapon ng pagpatin mga sumat palibot habugos ng Eastern Visayas. Good morning nga da kan Ate Suzette Pertensio. Nga da gihapon ito na aton ng iba pang partners from the Philippine Information Agency nga DYDC-FM. Wala ko pakikita nga di ko na aton partner yan. Anyway, maupay nga aga. Sugod man, ang aran ito na bugos nga persa na DYES, Salmon Station Manager at Ruth Abunda. Chief Tech Sir Joey Policarpio, Aman Admin Sir Buboy nga nanak na partner. Dili naman na Master Control. Engineer Victor de Dios. At ilin kamplon ito ni makakaupod hapag pahat naman mga sumat, particular gikan didi Radyo Pilipinas Borongan. Siyempre matikang ito natin mga news contributors, kanda Ate Pen, Ate Sok, and Ate Daisy. Ayan, hulagwa ito na panahon na dito ng City of Borongan yan ang atak na at 29 degrees Celsius ito na air temperature. But feels like 36 degrees. Ang kundiin may ada naman at 20 nga 30% nga tsansahin na pag-uran. Aniya na pag-abot ito na noon time around 11 to 12 noon. Nga iba pang update pag taga-kuryente aba may ada isa melko scheduled power interruption yan hiton maabot nga June 6 Saturday. Alas 9 hitaga nga naka alas 3 ito na kalup diin na magbubuhat ito ni Samelco hin transferring of Borongan Doctors Hospital Metering. So itong mga affected areas naharani ito Borongan Doctors Hospital. Yan din naman barangay Songko, Borongan City. So pahinumdum ito ni Samelco ini nga trabaho na pwede matapos hin temprano. Nga na po pwede may balik itong kuryente despite ito niya nakaschedule nga oras. Salit sangkay para maiwasan itong disgrasya. Itrato nga permi may da kuryente itong mga linya. Lain la daman hiton sangkay isa Melco schedule of sit-in collections naman na parahan May 20 to 26 billing. Mercedes schedule June 3 to 5. Alas 8 aga nga naka alas 3 iton kalup public market area hiton Mercedes. Nga nasugad man na Tubabaw Island, Giwan, and mga barangay San Juan, Camparang, San Pedro, San Antonio, ng Trinidad. Ito na June 10 naman na Wednesday, particular ni dito mga surong dapit, ito na ato na probinsya. June 10, Wednesday, dito gihapon ha. Awat ton Tubabaw Island, Giwan, 9 a.m. to 1:30 p.m. So itong venue, barangay Camparang, covered court. Ngan sugad man ato na Manikani Island, Giwan, ang mga barangay San Buena Vista, Banaag, Hamurawon, ngan San Jose. Ito na June 11 naman na Thursday, 9 a.m. nga daka 1:30 p.m. Ito na venue, ito na collection. Barangay Buena Vista, covered the court. Ngan sugad man nga ito na norte nga dapit ito na aton probinsya. Pahibaro gihapon na ito na schedule of sit-in collections para hit May 2026 billing. Ang mga pinalanod ito na aton na May billing. Na naghabubad ito na taripahan kuryente. So habong ito na sulat June 8, 9, 10, and 11. Alas 8 aga nga nagkalas 12 ito na kalup. Sugad man ito na bungtuhan Taft nga naka-avid. June 19, 22, 23, nga na 24. Alas 8 aga nga naka-alas 3 ito na kalupa. Nabungtuhan San Policarpo, June 15, 16, 17, and 18. Alas 8 aga nga naka-alas 2 ito na kalupa. Nga nabungto ito na Arteche, June 15, 16, 17, and 18. Alas 8 aga nga naka-alas 4.
Sugad man ni June 18 harte siya lagi hapon alas 8 aga nga ka alas 12 hiton adlaw. So pahinamdom iton isa Melco iton mga collection centers in Abrido hanasabi nga mga schedule maliban hiton Saturdays and Sundays. Pagtag tubig so far, so good ito na awas ito natin na gripo, particularly di barangay Alang-Alang. Nga dito na ato ni stasyon. Iba pang update from the Department of Trade and Industry. Uy, nagpapadayon lagi hapon ito ang Diskwento Caravan na Balik Eskwela Edition. Nagpapadayon din ito ang City of Borongan, particularly dito ang City Plaza. Nga kundi in last day na ngayon yan na. June 5. So nga da inihito na kakalup, Ayan, ato nuray pa makabisita nga na syempre aton karuyag or mag-take hiton advantage hit discounted prices hamang iba-iba nga klase in school supplies, basic and prime commodities ngan iba pa iba pa nga maging kikinahanglan na tika nga naman inihiton aton mga participating distributors. So pasyada na lang kamo dito in Borongan City Plaza iton aton mga distributors nga presente. Dito ng 578 Emporium, J&F Department Store. Ito United General Merchandise or Novo, HXR Department Store. Zanlane Marketing and Pops Enterprises. Okay, kapag niyo ito niyo mga friends, family. Siyempre ito chikiting nga mapili ito ng school supplies. Okay, rapid na ito na pag-abri ito na klase sangkay next week na. Anata dito na Department of Education. So, nga da inihito na ka alas 5, tikang kanina, yana ang alas 8 nga da ka alas 5 sangkay. So, ayaw i-miss ito na opportunity. Nga na peace and order situation, generally peaceful nga dito na City Borongan, na bugos nga probinsya ito in Eastern Samar. Og oras nga 13 minutos na nakalabay, alas 8 adi naman naton mga lari uluhan na nahikay na bugos nga persa na DYS. Supply hit bugas bastante syudadhan Borongan, presyo nagpapabilin nga stable. Nga nasuguhan na Vatican na mapasugaging karawat ha Eastern Samar, inaugurasyon na bagong retirement home na kapadian na pinangunahan. Ato na detalye niya pagbalik ha ato na phase 2 ha aton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Back to you, Sir Well Bugnos. Good morning, Eastern Visayas. Mga salamat, Miss Dayan Camplon. Good morning po diha sa Borongan City, Eastern Samar. Daghang salamat sa imong mga impormasyon for today. Okay, di ta maglangan makigsunan. Atong oras, alas 8:13 na. Balinta, sa uban pa nato nga kauban. Diya kita sa City of Calbayo. Good morning po da ni ASM Gina Vilon, siyang mga kaubanan. Once again, good morning da ni Mrs. Suzette Pretension. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Mrs. Suzette, good morning. Yes, good morning. Mapay nga aga, Sir Ruel Bugnos. Ang sa bugos nga para sa San RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. Mapay gihapon nga aga sa aton kasugbong, aton ka sister station sa Eastern Samar. Mapay nga aga at Dayan Camplon. Ang sa bugos nga para sa San RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. And mapay gihapon nga aga sa aton kasugbong ka PCO. Good morning, Ma'am Steffi Libarios, ngan sa bugos nga para sa San Philippine Information Agency sa pagpamuno ni Sir Rian Arinto. So, para sa mga po nga impormasyon, dede sa Calbayog, weather update yan na, in maupay man na naman panahon na sirak si Mr. Sun, manali kami nga niya na sa temperatura nga 30 degrees Celsius. So mao nga mapasok-pasok good nga kuti ay laan chance san pag-uran aw nga magdara kata san aton mga panangga sa kapaso an payong an kalo nga iton liwat in magagamitan man naton just in case nga tumigda liwat nga umuran. So mao in hinaut magpadayon ini nga mao pay nga panahon labi na nga nagpapadayon pa ang preparasyon sa naton mga eskwelahan para sa pag-abri sa klase nga
next week na, June 8, ano? Ngan kasumpay san pag-abri san klase, Ate Dayan, Ma'am Steffi, ngan Kuya Rowel, in dito sa Calbayog, in nag-anunsyo, an LTO, ano? An Kapuso, nga dito dapit sa may street, dito sa may balod dapit, pakadto sa Hamorawon, dito pakadto sa Calbayog City National High School, ngan sa DepEd Division San Calbayog in bawal nga da nga magparada, so magkakamay-ada liwat san clearing operations naton Kapuso, ano nga again bawal pumarada, maong nga ayaw ka mo pagparada kay pag kukuhaon ani yung mga sarakyan para likay san pagbasol, ano. Nga mabantay gihapon ang LTO dito dapit sa pag-abres ang klase yan nga June 8, pero nagpahimang nugad man sira nga diri ko no sira man nanakop. So mag-assistar la sira san sini nga pag-abres ang klase. An update sa ato naman taga-kuryente. So ato na igpahinomdo manini nga naka-scheduled nga power interruption sa Melco 1 nga kundiin pagbubuhaton ini nga yana nga ti arabot nga Domingo. So may adasan scheduled power interruption yan nga June 7. So mapaparong ang kuryente sa pipira nga mga feeders anan mga maapektuhan. May ada mapaparong sa feeder F31 ngan feeder 42 ngan para sa detalye ngan mga specific nga mga lugar san sini nga mga maapektuhan sa scheduled power interruption yan nga Domingo. Alayo na lang kamo pagbisita sa Facebook page san sa Melco 1. So doon sa Melco 1 an 1 in spell out iton UNO sa Melco 1 para sa mga lugar kay mahitungod nga halaba ano damo ang mga maapektuhan nga lugar mao nga bisita na lang kamo diri na naton tag-usa-usahon. So again, mapaparong ang kuryente 12 PM to 6 PM ang apektado nga area sa na feeder F42. Mapaparong gihapon ang kuryente in between 6 AM to 7 AM para sa feeder F31 nga mga barangay. Nga pagka 5 PM to 6 PM, mapaparong naman ang kuryente sa feeder F31 gihapon. Ang rason sa na may tungod sa mga magkadurodilain nga mga load transfer na pagtrabaho sa mga nabinbin nga mga trabahoon dito sa Karayman substation under Asia Field Contractor. Nga update sa tubig. So aton pagpahinomdom nga yana nga June 10 to June 11 in mawawara sa abid sa tubig and aton mga gripo. May tungod sa nera naka-schedule nga activity nga in may adasera pagdudumaraon nga 500 mm valve insertion sa Palayahan Water Treatment Plant. Ang Palayahan Water Treatment Plant rapid sand chamber ngan kabatuan intake station sump pump distilling. So iton mao nga mawawadan kita sa abid sa tubig. Maluya gud ran abid sa tubig sa June 10 to June 11. Mao sa nga tanan nga konsumidores kay apektado ang entire service area sa Calbayog Water Company Incorporated in mag salud na lakata sa tubig kay ini maapektuhan ko no ini diri la June to 11 pwede nga magpadayon ini hangtod 3 days. Mao again ano in magsalud kita sa tubig. Alright, para sa mga nahikay nga balita dide sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Calbayog, adi namon mga laray uluhan. Serbisyo Caravan 2026 formal nga ginabrehan sa Barangay Himalandrog, Calbayog City. Ngan TB case finding ngan patient enrollment gindumara sa Sub-Provincial Jail sa Bungto, Sanlaang, Northern Samar. Ayaw ka mo pagparong sa niyong mga radyo, ayaw ka mo pagbaya sa aton live stream sa Facebook, kaya aton iton igda detalye sa second part sa naton taramdaan. Good morning, Eastern Visayas. Ngan sa ngaran sa naton acting station manager, Hinaro ng Velon, kung yung makaupod yan ang Friday edition, Suzette Pretension. Ngan kaupod gihapon naton dide sa Master Control, si Joven Cardenas. Mapay nga agaw, Trong, and back to you, Kuya Ruel. Good morning, Eastern Visayas.
Yes, damang nga salamat, Suzette Pretensio, sa imong mga pasyon ng informasyon for today. And diretso ta sa usapan nato kauban, no? Atong kauban nga ahensya under the Presidential Communications Office. Mayong buntag good morning din, no? Sa Philippine Information Agency, pinagipod sa atong regional head si Rayan Arinto. Okay, naka-standby na usab sa Pikas Linya para sa iyang mga pasyon na o mga ipaambit nga balita for today. Good morning da ni Ms. Steffi Livarios. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ms. Steffi, good morning. Good morning, Miss Dayan, Miss Suzette, and good morning gihapon na aton mga mamarati didaha online aton mga online viewers sa social media. So kabutangan ng panahon dito Tacloban. So far mo pay man ang aton panahon, no, napakita gihapon ni Aring Adlaw. Pero paghaya na, no, medyo nagdalumduman aton langit. So, possible na magkamay dagyap or maka-experience kita didihin uran. So hapag kaya na nga aga, naka-experience kita ng 28 degrees Celsius. Para naman ha atong power update, may ada scheduled him power interruption ang National Grid Corporation of the Philippines. Yan nga June 6, 2026, Saturday nga June 7, 2026, yan nga Sunday. So para ha June 6, affected areas are the entire Dorelco coverage. So time of interruption is between 6 a.m. to 7 a.m. and 5 p.m. to 6 p.m. So ang rason hini kay magkakamay dahin scheduled maintenance activity along Ormoc to San Isidro. Ngan para naman na June 7, affected areas are Mayorga, La Paz, MacArthur, Javier, Abuyog, and Mahaplag. Time of interruption is on between 5:01 a.m. to 6 a.m. and 5:01 p.m. to 6 p.m. So, rason ng power interruption kay magkakamay-adahin scheduled maintenance activity along Ormoc and Baybay. Hapag taga tubig naman, good news, no? Waray kita yan ang aga so far nakita or nabasa nga abiso hin water interruption or disconnection. So, para naman yan ang aga, adin nato nahikay nga mga balita, tikang ha PIA. Department of Agriculture, ginlibot ang Tacloban City Public Market, hapag siguro han 50 pesos nga presyohan bugas. 2.48 kilowatts nga solar power system ha PRO8 gininaguraran. 11 nga LGU sa segundo distritohan Leyte ngan Santa Rita ha Samar gindeklara nga aada ha stable internal peace and security condition. Ang detalye hindi nga mga balita nuron yan na aton second half. Back to you, Sir Well. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat, Steffi Livarios, and ato rin pong ipasabot ring padangat nga balita pod karong nga buntag from DYDC-FM pinaagi ni Glody Kayunda. Ang RCCRDC sa VSU nag-auhag sa tunga mga DRM officers alang sa training sa typhoid o flood risk reduction and management. So atang ilman po na mga kaigsunan karong taon-taon. Okay, gikan dire sa Radyo Pilipinas Sugod, no? Particularly sa lungsod sa Sugod, Southern Leytes, na kasamtangan medyo mainit na ang atong panahon, no? Lauman ang mainit na pod nga adlaw nga panahon karong adlaw nga Biyernes, mga kaigsuunan. So, and gi-mention man to ganina ang Brigada Eskwela, no, padayon pod ang pagpangandam sa atong mga tunghaan across the province sa kining Brigada Eskwela. And nga ni, in fact, no, niadtong miaging adlaw nga Miyerkules, that's June 3, ang atong Southern Leyte Division, no, nagpahigay og kick-off activity diha sa Kadaruhan Integrated School, no, sa lungsod sa Malitbog, Southern Leyte. Kana mga kaigsunan, no, gipangunahan gid siya sa atong regional director, no, nga si Dr. Salustiano Jimenez, no, ang atong concurrent schools division superintendent po diri sa Southern Leyte, no. Gwapo ta masayo porag concurrent kon po na sada schools division superintendent po sa Eastern Samar kung ata masayop, no. So ijang gipangunahan diri ang kick off sa
Brigada Eskwela sa Southern Leyte, and nga ni iyang gi-emphasize no nga kining Brigada Eskwela gawas ni ining pagpanglimpyo sa ato nga mga pasilidad, pag-ready sa ato nga mga classrooms no. More than that, kining hiniusang kalihukan sa ato nga mga stakeholders, kini mo'y usa sa mga pamaaging pakigbatukan kini laging illiteracy no sa atong mga komunidad no, kay pinagiligi ning edukasyon no, so mas mahatagan og igong kaalam ning atong mga kabataan, and mo na eventually sa ilang pagpanginabuhi informed decision ang ilang mahimo permi no. So matabangan sila nga mapadayon pud ang development silang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. And misalmot pud nga nini nga atong mga private partners, particularly nga atong mga private lending institutions nagpadangat nagpahatag pud og ilang mga donations, ang kining BDO Network Bank, ang East West Bank ug ang China Bank no, naghatag pud og mga like electric fans, pintura ug uban pa nga mga panghinanglan sa atong mga tunghaan. Kay lagi nag-ramp up na pud no ang pagpangandam sa atong mga eskwelahan in preparation sa klase karon ng adlaw nga Lunes, June 8. Sa ato pong namautana atong mga kining mga school heads no dito sa maong activity so far na sa mga 80 to 90% ang ilang preparation, gawas na lamang sa kining mga ginagmay na lang mga minor preparations, but all systems go na sa pagbalik sa klase karong adlaw nga Lunes. Samtang diri pud sa lungsod sa Sugod, Southern Leyte no, ato lang po ipasabot kay nagbagsugod na ang mga kalihukan sa ika-173 nga founding anniversary sa atong lungsod sa Sugod karong kining adlaw nga Lunes. So ubay-ubay nga mga kalihukan ang giandam, though giklaro pud sa LGU nga kumpara sa mga selebrasyon sa mga milabayng katuigan no, medyo modest lang ang celebration for this year. Tungod lagi pud sa kining mga economic challenges atong mga kaigsunan, labi na ning padayon nga panagbanghi da sa Middle East. So grabe ang epekto gyapon sa gasolina, though na ay pag-rollback karon, pero mamalagi na mo rollback og 4 mol taas po price hike po G. So bawi lagi hapon no. So mao na jang realidad. So medyo taas-taas ang atong mga panaliton karon nga mga panahon na. So diay giandam nga mga kalihukan ng atong lungsod sa Sugod for the next week or for the whole next week ni siya. So on June 8 ang medical ug legal aid, then June 9 ang kining vicinity cleanup sa municipal complex, and then June 10 ang mismong anniversary day, ang Diana anniversary mass, and then anniversary fun run ug budol fight, and June 10 naapod ang kining Southern Leyte Bands United anniversary rocks da sa public stage. And then pickleball and badminton tournament nga ipahigayon pud sa municipal gymnasium. And lastly, para sa atong mga fresh grad diha and sa mga katong di gud necessarily nga ning graduate karon tuiga pero nang itag trabaho no, na ay job fair karon diha nga adlaw nga Biyernes si June 12 sa Municipal Gymnasium in partnership sa SLSU and sa Public Employment Service Office. No, gawa sa kining mga trabaho na apod ang uban pa nga mga ahensya sa gobyerno nga makighiusa niini nga mao nga kalihukan. So sa atong nga mga job seekers diha, grab this opportunity nga makapangita mo trabaho no, kay mao na ning higayon no. Basta lang magmuhaom sa ilang panginahanglan ang imong kining imong credentials, di ba no? So pwede ra mo nga ma-apply na. Again, ato lamang kuan ring mga participating national agencies, ang Department of Labor and Employment, Social Security System, Department of Trade and Industry, Philippine Statistics Authority, Technical Education and Skills Development Authority, o ang Overseas Workers Welfare Administration kon OWA. So mao na ha, ato na lamang giawhag ang ato nga mga graduates no, for bisag katuloy basa nangitag trabaho no, mao na ang importante. O gusto mong makangitag trabaho, o diyan na nagpaduol na ang job fair sa atong lungsod sa Sugod. Karon ni pong adlaw nga Lunes po ni siya, Steffi, Ms. Diana and Ms. Suzette, no? Ipahigayon po ang kining 2026 State of the Province Address sa atong gobernador diri sa probinsya sa Southern Leyte, Governor Damian Mercado. Iyang ipaabot no ang mga naguna nga mga kalampusan sa probinsya, and siguro po no ang mga plano no para sa kining mo abot pa nga mga katuigan.
This is in line sa pagsaulog pod sa kining provincial nga founding anniversary sa atong probinsya nga pagasugda na ang mga kalihukan karong buwan na sa Hunyo. So hopefully this will be broadcasted live sa ilang official social media page, and ato na pang i-update ang atong mga kaigsunan. Labi na tong di kangadto no sa kung unsa mga ni ang mga gipaabot nga mga impormasyon gikan sa atong provincial governor, labi na sa mga kalampusan o mga tinguha pa in the coming years and even months, no? So update lang po data sa atong power interruption. Medyo mo ulbo na po ang kaspa ning atong mga kaigsuonan kay na po'y scheduled power interruption karon na pong Sabado. Murag sunod-sunod naman karong Sabado mga kaigsuonan, NGCP na pud ni. Hagoy Kinoo. So di ay anunsyo as per NGCP di siya 45 minutes between 6 a.m. and 7 a.m. and then 5 p.m. to 6 p.m. pod. Gikan ni sa Sitio Kanumay, Huangon, sa Malitbog, entire Sugod Bay, Panaon, Pacific areas hangtod dada sa Kikilo sa lungsod sa Abuyog, Leyte. For the morning, 45 minutes na ani si Jayang ginatawag nga isolation and then normalization pod sa hapon tungod kini sa gipahigayon nga correction sa transmission lines diha sa Ormoc San Isidro 69 kV transmission lines. So bantay-bantay na lang tano na ng mga oras kay mapaong ang supply sa kuryente mga kaigsuonan. Karong adlaw pod hopefully nahibalik na ang diapoy schedule 6 to 8 no, hopefully nahibalik na diha sa Maasin City ug mga adlaw pod 8 to 12 8 a.m. to 12 p.m. medyo taas-taas pod ni diha sa Purok Mulavi to Prime water system diha sa Barangay Santa Clara, Maasin City kana ay mga damaged insulators. 8 a.m. to 10 a.m. ug mga adlaw pod San Jose Sugod to Kanumay, Huangon, Libagon. Uy, apil man mi ani. Apil po kay naay kining replacement sa leaning pole na critical status na. So mao to no so far ang atong mga scheduled power interruption para ugmang adlaw mga kaigsuonan. So katong mga nay activities for tomorrow, make sure nga naka-charge diha ang inyong mga electronic devices aron dili na si jam balda kung unsa mga nang nga mga plano ug mga lawa. Atong oras mga kaigsuonan, alas 8:32 na sa Kabuntagon. Aniya na ang atong mga headlines gikan diri sa Radyo Pilipinas Sugod. Southern Leyte Police Provincial Office padayon nga nagsuporta sa programang Luwas nga Balay para kang Inday. Philippine Red Cross Southern Leyte Chapter nagigiusa sa Brigada Eskwela 2026. Puro kalusugan ibisita da sa mga kabaranggayan sa lungsod sa Matalom, Leyte. Grupo sa mga kababainan ug PWD gipaubos sa Itlog Maalat Production Training. Og ang Kalahi Seeds PNMP nagpahigayon og fiduciary workshop da sa lungsod sa Inupacan, Leyte. Ang detalye na ng mga kaigsunan ug uban pa atangi sa second half ning atong programa, ang Good Morning Eastern Visayas. Atong oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:33 na sa Kabuntagon. Standby kay mubalik kita human lang ning pipila ka mga mahinungdanong mensahe. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogod. 104.7 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon.
Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asa na si mismo yata ang nagkakabit eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Matagal nang mailap ang internet. Good morning, Eastern Visayas. Atong oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:36 na sa Kabundagon. O karon mga kaigsunan, ato nang paambit kaninyo ang kompletong detalye sa atong mga balita. Atong sugdan diha sa Radyo Pilipinas sa Borongan na pinagi ni Miss Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Utro, damang salamat Sir Well. Para siya nga sumat na ikayhan na DYS. Supply hiton bugas bastante syudad ng Borongan. Presyo nagpapabilin nga stable. Ang detalimatikang kanatiso Caberia. Radyo Pilipinas, report. Nagpapabiling nga bastante itong supply stable itong presyo hitbaga sa syudad ng Borongan basit ikinasimana gindudumara nga regular price monitoring at lokal nga pamunuan ipinagit City Agriculture Office sa pirang agri-fishery commodities partikular hitbaga sa Borongan City Supermarket sa Pilimbawan Street and Mercoles Sonio at 3. Hindi ka pinakauring nga retail rice price monitoring kundi gensihan presyon bagasan na pulo nga rice retailer sa nasabing nga merkado nga naadad itong presyon bagasan pinakabarato nga bagas in spotted rice nga mapapalit 40 pesos ngan ang sambulawan nga tag 45 pesos ang kada kilo ug may daliwat tag 50 pesos nga da 59 pesos ang presyon kada kilo depende klase bugas. Samtang ang native rice nga laon in tag 48 pesos ug 50 pesos ang presyon kada kilo. Ang native rice in mapapalit 55 pesos nga da 58 pesos ang kada kilo. Ang red tanner in mapapalit 60 pesos nga da 62 pesos ang kada kilo. Ang brown rice in tag 70 pesos ang kada kilo. Ang black rice in 110 pesos ang kada kilo. Samtang ang pilit nga busag ang presyo in 70 pesos nga da 80 pesos ang kada kilo. Nga ang tapel in tag 120 pesos nga tag 130 pesos ang kada kilo. Samtang ang presyo kada sako hantag 50 kilos nga bugas inada 2,300 nga da 2,800 pesos ang presyo depende klase bugas. Nga nada pa 1,968 kasakwan ihap hit na ka-stock nga bugas sa nasabing retailers nga nagpapabilin nga bastante stable itong supply hit bugas sa syudad. Samtang nasabi nga mga presyon bugas inaros parehas ang gindumara nga price monitoring ang City Agriculture Office sa nasabi nga merkado ang naglabay nga mga bulan han Abril ug Mayo. Kaupod nga City Agriculturist Claire Abubo in pirang nga mga kawan ng City Agriculture Office sini nga regular nga retail price monitoring han pirang agri-fishery commodities sa syudad ng Borongan a supervision ni City Agriculturist Macario Gabornes. Para sa Bagong Pilipinas o Caberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat at iso Caberian, Italian Balita. Good morning, Eastern Visayas. Para sa siyahan nga balita, matikang dide sa RP Calbayog, Serbisyo Caravan 2026, formal nga ginabrehan sa Barangay Himalandrog, Calbayog City. Detalye ade sa akon report. Radyo Pilipinas, report.
formal nga nagtikang kakulop Hunyo 4 ang serbisyo Caravan 2026 sa Barangay Himalandrog, Calbayog City nga nagdadarasan magkadorodilain nga serbisyo sa gobyerno ngadto sa mga komunidad nga hirayo sa sentro. Kabahin sa programa ang paghatag serbisyo tikang sa magkadorodilain nga opisina sa syudad sugad sa City Health Office, City Social Welfare and Development Office, Local Civil Registry, City Agriculture Office, City Population Office, ngan iba pa nga mga opisina nga nagserbe para matuman ang mas madagmit ngan mas masayon nga pag-access sa publiko sa mga serbisyo sa gobyerno. Nakigbahin liwat sa caravan ang mga national nga ahensya sugad sa Department of the Interior and Local Government, Department of Social Welfare and Development, ngan Philippine National Police, ngan nagpakita gihapon sa suportaan sa Melco 1, ngan ang mga puwersa sa seguridad, lakip ang Summer 1st Police Mobile Force Company, Special Action Force, ngan 14th Infantry Battalion sa Philippine Army. Sumalakan Calbayog City Mayor Raymond Uy, nagpapakita ang serbisyo caravan sa determinasyon sa lokal nga gobyerno nga maabot ang nga tanan nga Calbayog noon, pinaagi sa inklusibo nga serbisyo ngan programa para sa padayon nga kauswagan sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratancio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 41 minutos ang naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Department of Agriculture ginlibot ang Tacloban City Public Market hapag siguruhan 50 pesos nga presyon bugas. Adin report ni Jasmine Kate Agosto. Nagdumara hin surprise inspection sa Tacloban City Public Market ang Department of Agriculture o DA kaupo dan iba pa nga mga kasugbong nga ahensyahan gobyerno agud masiguro kung nasusunod 50 pesos nga price ceiling kapag baligya hin imported nga bugas nga ginpapatuman ha sa COVID 30 ka adlaw. Ang pagbutangin 50 pesos maximum nga presyohan kada kilohan imported nga bugas inanunuyo nga maprotektaran ang mga konsumidor kapag itaas ang presyohan mga paraliton. Ginpangunahan ni DA 8 Regional Executive Director Rodel Macapanyas ang pag-inspeksyon sa merkado ngan personal niya nga ginpaintindi ha mga parabaligya ang importante nga mga probisyon han Executive Order number 118 nga ginpirmahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Naghatag gyapon nin pahimatngon ngan giya hi Macapanyas ha mga nakit-an nga nagtalapas adto nagbaligya hin lapos sa ginmando nga presyo samtang ginpahinumdum gyapon na era ang Republic Act number 7581 o ang Price Act antes magpagawasin mga sanksyon ha sunod nga inspeksyon. Labot lahan presyo, gin-inspection gihapon ang label colors sa mga bugas, agud mabuligan ang mga konsumidor nga madali mahibaruan ang kalidad ngan klasifikasyon han era ginpapalit nga bugas. Nagpasalamat naman gihapon ni Macapanyas ha positibong reaksyon han mga parabaligya nga nagsaan nga magsusunod han balaod. Ginaagat gihapon ng DA ang publiko nga i-report ang mga otoridad kung may ada pa nira makit-an nga iba pa nga mga pagtalapas han mga presyo ha era lokal nga merkado. Ika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine Kate Agosto, Good Morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat ani mo report, Miss Jasmine. Good morning, Eastern Visayas. Okay, para sa mga balita gikan sa DYDC-FM, RCCRDC sa VSU nag-auhag sa itong mga DRM officers alang sa training o sa typhoon o flood risk reduction and management. Ani ang report ni Glody Kayunda. Nagpaon karong Hunyo 19 ng kasamtangang tuig. Ang maong pagbansay nagtumong sa pagpaligon sa kaandam sa mga komunidad batok sa mga kalamidad, ilabi na sa hulga sa bagyo o pagbaha nga kasagarang masinati sa rehiyon. Lakip usab sa mga tumong niini ang pagpausbaw sa kahibalo ug hana sa mga DRRM officers sa pagpatuman sa epektibong mga estratehiya alang sa pagpakunhod sa risgo o pagdumala sa mga emerhensya. Pinaagi sa maong inisyatiba, gilauman nga mas mapaligon ang koordinasyon o kapasidad sa mga lokal nga panggamhanan sa pag-atubang sa mga kalamidad nga makatampo sa pagtukod og mas luwas ug mas ligon nga mga komunidad sa Eastern Visayas. Gidapit sa RCCRDC ang tanang kwalipikadong DRRM officer sa rehiyon nga mopahimulo sa maong kahigayunan aron mapalambo ang ilang kahibalo ug kaandam sa natad sa disaster risk reduction and management. Alang sa dugang detalye o pamaagi sa pag-apil, mahimo nga bisitahon ang orihinal nga anunsyo sa RCCRDC sa ilang official Facebook page. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glody Kayunda, Good Morning, Eastern Visayas. Nagpahibalo ang
Eastern Visayas. Para sa balita gikan diri sa Radyo Pilipinas Sogod, Southern Leyte Police Provincial Office. Padayon nga nagsuporta sa programang Luwas nga Balay para kang Inday. Aniya si Dalia Biera Oret para sa report. Radyo Pilipinas Report. Nagpakita na usap sa ilang aktibong suporta ang Southern Leyte Police Provincial Office kung SLPPO ubos sa mandato ni Provincial Director Police Colonel Raimundo Graviles sa pagpatuman sa proyektong Luwas nga Balay para kang Inday kung mas na ilang nga sagip Emily nga gipahigayon sa Barangay Sindangan, Macrohon, Southern Leyte niaging Hunyo 1 ning tuiga. Matod pa sa kwerpo sa kapulisan, ang proyekto kinsa gipasugdahan ni Konsehal Emily Saavedra, Municipal Councilor sa Macrohon, nagtinguha nga makahatag og luwas ug suportadong palibot alang sa mga batang babae nga nangahadlok o nangahulga sa sexual nga pang-abuso, pinagi sa pagtukod ng mga pribado o protektadong kwarto sulod sa ilang mga panimalay. Ang inisyatibo gipatuman ubos uban ang kooperasyon sa Macrohon Municipal Police Station, First Southern Leyte Provincial Mobile Force Company o mga personahe sa SLPPO headquarters. Ang napiling benepisyaryo kanang tuiga mao ang mga indigent nga pamilya sa barangay. Ang maong kalihukan usa ka konkretong pamaagi sa PNP aron mapaligon ng proteksyon sa kababayen-an o kabataan batok sa gender-based violence o aron mapalamo ang kultura sa kaluwasan, dignidad ug respeto sulod sa matag panimalay. Balita kikan sa Southern Leyte Police Provincial Office para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Kadugang nga sumat ng ikaihan DYES sa Sugo-han Vatican na mapasong ang karawat ha Eastern Samar. Inaugurasyon na bagong retirement home han Kapadian, pinangunahan. Ang detalye matikang kanati Daisy Lalosa Belizar. Radyo Pilipinas Report. Usa nga makasaysayan nga makahulugan nga pagbisita na ipati kakulop nga adlaw Hunyo 4, 2026. Ini ang katapos formal nga karawaton han bugos nga probinsya ng Eastern Samar ang Apostolic Nuncio ha Pilipinas, hi Archbishop Charles John Brown, para usa nga baraan nga pagbisita pastoral. Ini nga dako nga okasyon ang gintikangan pinaagin usa nga solemne nga rite of liturgical reception dito mismo portahan ng Cathedral han Borongan. Nga ginsundan ni usa nga grande nga civic reception nga nagpapakitan marigon nga pagkaurusan pagbinuligay han gobyerno sibil nga ng simbahan katolika. Urusa nga nagpaabot ato ni irahiyom nga mapasok nga pag-welcome ang gobyerno probinsyal han Eastern Samar, gobyerno syudad han Borongan nga ng Diocese han Borongan. Personal nga nagpahayag ang ira mensahe nga naghatag hin mga espesyal nga hinumduman kon tokens of appreciation para hatun sugo han Santo Papa hira Governor Ralph Vincent Ivardoni, City Mayor Jose Ivan Dayan C. Agda, ngan Most Reverend Crispin B. Vargas at Obispo han Diocese san Borongan. Katapos ang seremonyan pagkarawat, ginpangunahan ni Archbishop Brown ino sa nga solemne nga misa nga gintambungan haton mga lideran simbahan, mga relihiyoso ngan gatos-gatos nga mamagtinuohon tika nga iba-iba nga parte han probinsya. Ang pinaka-importante nga parte han pagbisitahan nunsyo ang man inaugurasyon ngan pagbendisyon han bag-o nga gintukod nga pasilidad ang diocese. Ang diocesan multipurpose building nga nahimumuta nga Sitio Balatic, Oikos Village, ha Barangay Balud 2. Ini nga moderno nga sentro ing gintukod base magserbi nga opisyal nga retirement home para mga retirado nga mga padi ang dioceses nga nag-ula aton ira kinabuhi para han pag-alagad han Dios nga nan katawhan. Kumununsyo apostoliko hi Archbishop Charles Brown in opisyal nga representante ni Pope Leo XIV kan embahador han Vatican ngan hiya gobyerno han Pilipinas. Hiya nagsiserbi nga importante nga tulay nga nagsusumpay han Vatican, lokal nga simbahan nga nan sibil nga mga otoridad para mahipabilin ang bukas nga komunikasyon ng pagbinuligay para ang kaupayan ng mga magtinuuhon ng nasod. Aniya pagbisita ay naghimoy ni larong nga marakaha kasaysayan ng pagtuwa probinsya nga nagpaparigon ng komunyon ng lokal nga simbahan nga ton universal nga simbahan katolika. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Ate Daisy Lalosa Belizar, han Italian Balita. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik dede sa RP Calbayog,
TB case finding and patient enrollment gindumara sa Sub-Provincial Jail sa Bungtosan Lawang, Northern Samar. Detalye ade sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Nagpadayon ang Municipal Health Office sa Bungtosan Lawang, Northern Samar sa pagpakusog sa kampanya kontra tuberculosis, pinaagi sa follow-up TB case finding and patient enrollment for treatment ng tuberculosis preventive therapy o TPT nga ginbuhat sa Sub-Provincial Jail sa Lawang, Northern Samar. Tumong sa aktibidad ang pagdiskubre sa posible nga mga kaso sa TB, pag-monitor sa mga kinahanglan pa sa follow-up nga pag-ataman, ngan pagparehistro dayon sa mga kwalipikado nga pasyente para sa husto nga pagbulong o preventive therapy. Ginsumatan nga ginhatagan liwat sa health assessment, TB screening, counseling ngan orientasyon ang mga persons deprived of liberty, agud masabtan nera ang importansya sa temprano nga pagdiskubre, pagsunod sa pagbulong, ngan paglikay sa pagsarang sa sakit. Sumala sa Municipal Health Office, nagpapakita ini nga importante nga mahatagan sa serbisyo panlawas ang nga tanan bisan pa sa mga institusyon sa mga preso. Pinaagi sa padayon nga case finding, monitoring ngan support sa mga pasyente, naglalaom ang LGU Lawang nga mapupugngan ang pagsarang sa tuberculosis nga matitindog ang mas himsog ngan mas taluwas nga komunidad para sa ngatanan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Aton oras, 9 minutos na la ang nagpapabilin antes mag alas 9. Good morning, Eastern Visayas. 2.48 kilowatt nga solar power system ha PRO8 gininaguraran. Ang detalye igahatag ni Sol Alarcon. Kumusuportahan mapitaran gobyerno nga makaimit-imit sa paggamit ng enerhiya nga mapreserbar ang kalibungan, formal na gininauguraran ang bago nga na-instalar nga 48 kilowatt solar panel system ha PRO8 headquarters Kamkang Leon, Palo Leyte. Ang inisyatibo ni Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director han Police Regional Office 8, ang na-instalar nga 48 kilowatt nga solar power system in equip ini hin 40 kilowatt hour battery storage capacity nga nagkukumponer 56 units han 610 watts solar panels. Ini nga proyekto may tulo ka phase nga ini ensyahan pala nga phase ug nagkatidad na hin por lo menos 2.4 million pesos. Ipinaagi ini makakatipid ang kampo hin por lo menos 40,000 pesos kada bulan nga kabaraydan ha kuryente. Samtang gindayo naman han National Police Commission din ha aton rehiyon kadungan han pag-aghat han ibang police stations nga sundon ini nga niginpitad han Police Regional Office 8. Ika nga PIE Eastern Visayas, Sol Alarcon. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat, Miss Sol. Good morning, Eastern Visayas. Philippine Red Cross Southern Leyte Chapter nakagiusa sa Brigada Eskwela 2026. Para sa dugang nga detalye, ania ang atong report. Radyo Pilipinas Report. Isip pagpakita sa tiunay nga espiritu sa bayanihan, nakigalayon ng Philippine Red Cross Southern Leyte Chapter sa gipahigayon nga kick-off ceremony sa Brigada Eskwela 2026 kanatong Hunyo 3, 2026 sa Kadaruhan Integrated School nga nanimutang sa Barangay Kadaruhan sa lungsod sa Malitbog, Southern Leyte. Nakikiusang mga volunteers sa Red Cross sa pagpadala og pagtagad o suporta aron nga maandam ang tunghaan alang sa pagbalik sa mga magtutuon. Lakip sa giandam sa grupo mo ang pagpahimutang sa ka first aid station aron nga masiguro ang kaluwasan sa matag usa nga ni partisipar sa pagpanghinlog pagpangayo sa eskwelahan. Gawas sa pagpatunhay sa kaluwasan nga puno-puno-sab ang mga volunteers ug naa sa 210 ka mga pakete sa hot meals aron nga mahatagan og kalig-on ang mga tawo nga nagtrabaho ug nagabubo silang singot alang sa mga kalihukan. Nag-turnover sab ang PRC Southern Leyte Chapter og duha ka buok nga tarpaulin o 25 ka kilo nga roof nails, mga materyales nga nakog ikatabang sa pag-ayog pagpalig-on sa mga pasilidad sa Mount Integrated School. Matod pa sa pamunuan sa chapter, ang matagbuluhaton gamay manog dako adunay lawom nga kahulugan ilabi na sa paghimog usa ka luwas ug nindot nga palibot sa pagkat-on alang sa mga kabataan.
pinagini nga pagtinabangay mas mapadali ang pag-andam sa eskwelahan alang sa bag-o nga school year dungan sa paghatag og paglaom og kaligon sa komunidad. Dako usab ang pagpasalamat sa mga organisasyon ngadto sa mga volunteers nga naggahin sa ilang oras ug kasing-kasing nga nagpamatuod nga ang pagserbisyo sa katawhan mao ang pinakalabing mahinungdanong nga buluhaton sa tanan. Balita gikan sa Philippine Red Cross Southern Leyte Chapter para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Kadugangan nga sumat na ikayhan DYS sa Diskwento Caravan, Balik Eskwela Edition, nagpapadayon haboronga na tubtub yan ang adlaw, Hunyo 5. Padayon nga gindudumara haboronga na City Plaza ang Diskwento Caravan, Balik Eskwela Edition ng Department of Trade and Industry or DTI Eastern Samar, nga magpapadayon tubtub yan ang adlaw, Hunyo 5 tuig 2026. Katuyuanan ang programa nga makabulig ang mga konsumidor pinaagyan paghatag hina mas baratong mga gamit pag-eskwela. Mga pangunang kinahanglan nga iba pa nga mga produkto sugad pagpangandam para maabot nga pag-abrihan klase. Upod ang mga partisipante ng establishmento ano 578 Emporium, J&F Department Store, United General Merchandise or Novo, HXR Department Store, Zanlin Marketing na Pops Enterprises. Abra ang Diskwento Caravan, itikang alas 8 na aga, tubtub alas 5 iton kulop Haborongan City Plaza. Ginagathan dito ay Eastern Samaran publiko nga singabuton ang mga produkto nga may diskwento samtang may igo pang supply. Ang Diskwento Caravan isa nga Consumer Welfare Initiative han DTI nga nagtutuyo paghatag hin mas abot kaya nga mga produkto nga serbisyo para sa mga konsumidor. Ini nga detalyan balita gina-file ni Ate Pen Pumida. Naton oras 56 minutos na nakalabay alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Ngan, para dide sa RP Calvayo, gano'n may nalakitasan 4 minutes before 9 a.m. Nga dinamon paghumanon an amon partisipasyon. Da mga salamat sa ako nakaupod sa Master Control si Joven Cardenas, ngan sa ngaran sa namon Acting Station Manager Hinaro Navelon, ako tro ini si Suzette Pretencio, iyo nakaupod yan ang Friday edition sa naton taramdan Good Morning Eastern Visayas, and happy weekend sa aton nga tanan. Good morning, Eastern Visayas. Hapangatapusan nga sumati kang PIA Eastern Visayas, 11 nga LGUs han segundo distrito han Leyte, ngan Santa Rita, Samar, gindiklara nga aada ha stable internal peace and security condition, adin report ni Alet Reyes. Pagtitikangan na ang Philippine Red Cross Tacloban Chapter and 30 million pesos regional warehouse project kini naging sa suportahan ng gobyerno ng New Zealand. Giin pangunahan mismo ni New Zealand Ambassador Catherine Rosemary McIntosh ang groundbreaking ceremony sa PRC grounds sa siyudad ng Tacloban. Kaupo nila PRC Secretary General Gwendolyn Pang, PRC Tacloban Board Chairman Martina Jimenez, mga Board of Directors ng Red Cross volunteers. Ang pasilidad kung makumpleto na in magahatag hinmarigon nga repository para ang mga relief supplies nga pwede dayon mapagios kaumanan mga bagyo o anuman na kalamidad o emergency ago diretso may padangat ngadto mga apektado nga mga komunidad. Ginihingita pa nga kung dinhi na nga daan nakabutang ini nga mga relief supplies malilikayan gihapon an maiha nga pagpadara han mga ayuda tikang pa ha iba nga mga rehiyon. Ini nga regional warehouse project in pinag-usa nga inisyatibo habot nga PRC ngan gobyerno han New Zealand pinaagihan kanan Ministry of Foreign Affairs and Trade International Development Cooperation Program. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Alet Reyes, Good Morning Eastern Visayas. Da mga salamat, Miss Alet. Good morning, Eastern Visayas. Okay, itong oras, alas 8:58 na sa Kabuntagon. Siguro panamilit na lang mensahe sa uban pa nato nga kaubanan. Okay, itong dawaton si Miss Diane Camplon. Miss Diane, go ahead. Yes, da mga salamat, Sir Well. Nga nasugod mga natin mga news contributors sa tika nga DYS, Ate Pen, Ate Sok, and Ate Daisy. Hangaran ton bagus nga person DYS, Hamon Station Manager at Earth Bunda, Chief Tech Sir Joy Policarpio, Hamon Admin Sir Buboy, nga nanako na partner de Master Control, Engineer RV. Thank you. Sunod nga akong gagayon, din hila ating taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Yes, Ms. Steffi, go ahead. Yes, tigang naman di diha PIA, no? Amot ton kabugusan ng amon mga balita nga nahikay. Damo nga salamat ha aton naging news contributor, Miss Jasmine, Miss Alet, and Miss Sol. Hangaran han amon Regional Head Sir Rian Arinto. Ako naman hi Steffi Liborios, nagsisiring, Good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Atong oras mga kaigsunan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko in punto alas 9 na sa Kabuntagon. Daghang salamat once again sa atong mga kaubanan. Daghang salamat Miss Diane Camplonda sa Radyo Pilipinas Borongan, ni Miss Suzette Pretensio sa Radyo Pilipinas Calbayog ug ni Miss Steffi Libarios from the Philippine Information Agency. Daghang salamat sa usab sa atong mga kaubanan sila nga balitag impormasyon ug sa atong kauban diri sa Master Control, atong technician on board Sir Romel Palog. Sa ngalan sa kinatibukang persa usab diri sa Radyo Pilipinas sugod sa Macau Sapa. Kini ang inyong higalag-alagad sa kahanginan, Ruel Bugnos Magayon. Daghang salamat. Enjoy your weekend mga kaigsunan, and once again, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas.